ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay mag-asawa, madalas na sinusubok ang kanilang katatagan at pagsasama ng mga problema. Nagiging dahilan yon para tumatag ang kanilang relasyon. Kaya lang minsan ay nagiging dahilan din para bumitaw sila mula sa isa't isa. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong wala ng pagmamahal para sa'yo? Dear Papa Dudut, walang perpektong pamilya at wala ding perpektong relasyon. Ano pa man ang pagsubok na pagdadaanan ng bawat mag-asawa, ay hindi nila dapat iniiwan ang isa't isa. Dahil sa panahon ng pighati at pait ng buhay, ang bawat isa lang din ang pwede nilang kapitan upang kuhanan ng lakas ng loob. Mapadudot, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jovelyn. 39 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa La Union. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at ang pagtitinda ng mga gulay sa palengke ang naging hanap buhay ko. Nakakapagod lalo na at 3 lamang kami ng pinsang kong magkasama sa malaking pwesto namin ng gulayan. Pero ayos lang kasi wala namang trabaho ang madaling gawin talaga. Sa gulayan na rin halos sumikot ang ilang taon ng buhay ko, Papa Dudut. Masaya naman lalo na at nagiging kaibigan ko na rin ang mga suki ko. Dahil malaki ang pwesto namin sa palengke, madalas din na malaki ang kita ko, lalo na kapag malapit na ang fiesta sa mga malapit na barangay. Puso kasi ang malalaking handaan sa lugar namin kapag may mga ganong okasyon. At sa ganong okasyon din ako nagkaroon ng pagkakataon na nakilala si Kiko, na kalaunan ay naging asawa ko, Papa Dudut. Mahal, eto na yung kape at turon mo na niluto ko. Ayan, sakto mahal. Nagugutom na rin ako. Katatapos ko lang magwalis dito sa sala eh. Mabuti naman at natapos ka na rin sa pag-aayos at paglilinis mo dito sa sala ng bahay natin. Kanina ka pa kasi nag-aayos dito. Oo, nakakapagod. Pero ayos lang kasi ang ganda ng pagkakapwesto ko ng bagong sofa natin dito. Lagay ko na lang pala muna tong merienda mo dito sa lamesa. Tara mahal, upo na tayo dito sa sofa. Sabay na tayong magmerienda. Sige mahal. Ang lambot talaga nitong sofa na nabili mo. Ang sarap umupo dito at mukhang mapapasarap ang tulog ko kapag dito ako nakahiga. Madalas pa naman akong antukin kapag tapos na akong maglabas sa umaga. Kaya nga ito talaga yung pinili ko para dito sa sala natin. Tsaka syempre para na rin sa'yo. Kasi gusto ko presko yung pagpapahinga mo dito sa atin. Kahit napamahal ka sa pagbili ng sofa na to? Sakto lang naman yung presyo nito. Hindi ako napamahal sa pagbili ko. Nakita ko sa kwarto mo ang resibo nitong sofa at mas mataas ang presyo nun kaysa sa pinag-usapan natin para sa dapat na bilhin mo. Talaga? Pasensya na, hindi ko pala naitago yung resibo. At may bala ka pa pala talagang itago sa akin yun ah. At dahil ba halos doble ang presyo nitong sofa sa dapat na budget na pinag-usapan natin? Alam ko kasi na kapag sinabi ko sa'yo kung magkano talaga tong sofa na to, hindi ka papayag na bilhin ko. Pagdating ko dun sa furniture shop, unang kita ko palang dito, gandang-ganda na ako eh, kaya ito na yung binili ko. Mukha nga, kasi parang aabot din to ng ilang taon dito sa bahay natin. Oo, sigurado yan mahal. Kasi ang sabi sa akin nung kakilala ko dun sa furniture shop, gawa raw talaga to sa solid na kahoy. Tsaka maganda raw talaga yung quality ng kutson. Ramdam mo naman di ba na malambot tsaka makapal? Kaya hindi rin ako nang hinayang sa ibinayad ko rito kahit medyo mataas yung presyo. Tsaka mahal, huwag ka nang mag-alala. Hindi naman mababawasan yung iaabot kong budget sa'yo para sa buwan na to.
Pinag-ipunan ko talaga yung perang pinambili ko dito sa sofa. Ano ka ba? Hindi naman yun ang iniisip ko. Ang sa akin lang, masyado ka ng maraming ginagastos para sa bahay natin. 3 buwan lang ang nakakaraan ang bumili ka ng bagong ref natin. Mahal, kaya ako bumili ng ref kasi nasira yung lumang ginagamit natin. Oo nga, pero pagkatapos naman nun, bumili ka na naman ng bagong kalan sa kalamesa para sa kusina. Tapos pinalitan mo rin ng bagong kutsyon yung kama natin sa kwarto. Sunod-sunod ang paggastos mo nitong nakaraang mga buwan, mahal. Medyo malaki rin kasi yung komisyon na nakuha ko sa trabaho. Kesa gastusin ko yun sa walang kabuluhan tsaka sa mga hindi naman kailangan bagay, uunahin ko na lang na pagkagastusan yung mga kailangan nating gamit dito sa bahay. Pero kailangan pa rin nating magtipid kasi tumataas ang mga gastusin sa panahon ngayon at kailangan din nating paghandaan ang gastos para sa pagbubuntis ko ngayon. Yan naman yung hindi pwedeng mawala sa akin, mahal. Yung paghandaan yung mga gastos para dito. Teka, anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Pinagbubuntis mo ngayon? Ang ibig sabihin, mahal, magiging tatay na ako? Oo, mahal. Tama ka sa narinig mo. Magiging tatay ka na at magiging nanay na ako. Dahil na magpa-check up ako kahapon, nalaman ko na mahigit 1 buwan na pala akong buntis. Kaya magkakaanak na tayo, Kiko. Yun! Totoo ba? Magiging tatay na ako? Ang saya ko, magiging tatay na ako! Uy, wag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pangako, mahal. Gagawin ko lahat. Lahat para maging mabuting padre de pamilya sa bahay na to. Pangako yan, Jovelyn. Papa Dudut, hindi naman talaga ako mahilig pumunta sa mga handaan. Pero nang ma-invite ako ng pinsan ko nung fiesta sa lugar nila, hindi ko na natanggihan pa dahil yun din ang araw ng binyag ng anak niya. Kinuha niya kasi akong ninang sa panganay na anak niya at kinuha namang ninong si Kiko, kaya ko siya nakilala doon. Sa simbahan pa lamang ay napansin ko na yung panayang sulyap sa akin ni Kevin hanggang sa sabihin ng pinsan ko na gustong araw ako nitong makilala. Nung araw din na yon ay nakapagkwentuhan kami ni Kiko at nalaman ko na nagtatrabaho pala siya sa isang malaking grocery sa bayan. May motor din siya noon kaya hindi ko na natanggihan pa nang alokin niya akong ihatid pa uwi sa bahay ko. Panay na rin kasi ang tuksuhan sa amin ng pinsan ko at iba pang mga bisita ng araw na yon. Naramdaman ko naman na mabait siya kaya naging magaan din kaagad ang loob ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay formal na niya akong niligawan at ipinakita niya talaga sa akin na seryoso siya sa intensyon niya para sa akin. Pumunta siya noon sa bahay para dalhan ako ng pagkain. Iniimbitahan ko na kumain sa labas at minsan pa ay sinasama niya ako sa mga family gatherings nila. Kaya naman nahulog na rin ng tuluyan ang loob ko sa kanya hanggang sa magkaroon kami ng relasyon at naging mag-asawa. Doon kami tumira sa bahay na naiwan sa akin ng mga magulang ko, Papa Dudut. At pagkalipas nga ng ilang taon ay nabiyayaan na rin kami ng isang anak na lalaki. Grabe yung pawis ko ah. Hindi naman ganun kainit sa labas ngayon pero tagaktak oh. Ay nako, makaupo nga muna dito sa sofa. Uy, may merienda na pala dito sa lamesa. Sakto. Mahal, saan ka galing at pawis na pawis ka? Diyan lang sa labas, mahal. Eto ang face towel. Magpunas ka muna ng pawis mo. Uy, salamat. Nasaan pala ang anak natin? Pinagtimpla ko kayo ng juice at pinagluto ng pansit para sa merienda. Nandyan lang siya sa labas, mahal. Pinagmamasdan yung bike niya. Alam mo ba, sa wakas marunong na siya magpaandar ng bike. Talaga? Mabuti naman kasi ilang araw mo na rin siyang tinuturuan. Akala ko nga abot pa kami ng 1 linggo bago siya tuluyang matuto. Ikaw naman kasi, niregaluhan mo kaagad siya ng bike kahit hindi mo pa siya natuturuan kung paano gamitin yun. Pangako ko rin kasi kay Kaloy yun, mahal.
Na kapag puro line of 9 yung grades niya ng second grading, reregaluhan ko siya ng bike. Tsaka matagal na niyang request sa atin yun, di ba? Oo, naaalala ko na yun ang request niya na regalo nung nakaraang birthday niya. Ang kaso, hindi natin agad na ibigay kasi na-short tayo sa budget nung hospital siya dahil sa dengue. Pero ang pagkakaligtas niya sa dengue, regalo na sobrang pinapasalamat ko talaga sa Diyos noon. Pareho tayo, mahal. Kasi mula nung araw na yun, pinangako ko talaga sa sarili ko na gagawin ko lahat. Maibigay lang ang mga pangangailangan at hiling ng anak natin. Kaya pinag-ipunan ko rin talaga yung pinambili ko ng magandang klase ng bike na yun eh. Halos maiyak nga si Kaloy nang makita niya ang regalo mo sa kanya. At ilang araw na siyang madalas na nasa labas pagka-uwi niya dito sa bahay galing sa eskwelahan. Gusto niya na kasi talagang matuto na magbike. Nangako naman siya na hindi niya pababayaan ang pag-aaral niya, mahal. Alam ko yun kasi noon pa man, masipag nang mag-aral yung anak natin. Kaya hindi ako nag-aalala na baka bumaba ang grades niya nang dahil lang sa bike na niregalo mo sa kanya. Pero mahal, ang bilis ng panahon ano? Biglang change topic ah. Pero tama ka. Ang bilis nga ng panahon. Napansin mo rin pala? Oo naman, parang dati lang nagpupuya tayo pareho sa pag-aalaga sa kanya nung baby pa lang siya. Ngayon, marunong na siyang magbike mag-isa. Ang totoo, mahal. Habang tinuturuan ko si Kaloy na magbike kasama yung mga kaibigan niya, medyo naluluha ako. Bakit naman? Wala lang. Naisip ko lang na darating yung araw na iiwan niya rin tayo. Oras na magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Mahal, grade 5 pa lang si Kaloy. Bakit pag-aasawa ka agad ang naisip mo sa kanya? Ay, sorry mahal. Masyado yatang naging advance yung pag-i-imagine ko kanina. Hindi ko lang siguro talaga napigilan na medyo maging emosyonal nung sa wakas makita ko na marunong nang magbike yung anak natin. Tuwang-tuwa siya, mahal. Tsaka paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na, Papa, salamat po sa pagtuturo sa akin na magbike. I love you, Papa. Ang sarap pakinggan nun, mahal. Sobrang sarap. Kaya pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na ikaw tsaka si Kaloy yung binigay niya sa akin. Malambing kasi talaga si Kaloy at tagmana siya sa'yo. Pero ako rin mahal, nagpapasalamat ako sa pagiging responsable mong asawa sa akin at tatay sa anak natin. Salamat at mahal na mahal din kita, Kiko. Papadudot mula nang dumating sa buhay naming mag-asawa ang anak naming si Kaloy, ay wala na nga akong mahihiling pa noon. Bata pa lamang ang anak namin ay napakabait, masunurin at matalino na talaga siya. Consistent top 1 siya sa klase nila at palaging magagandang bagay ang napapakinggan ko mula sa mga teachers niya. Kahit na 10 years old pa lamang siya noon ay marami na siyang pangarap para sa amin ng tatay niya. Palaging sinasabi ni Kaloy na gagawin niya ang lahat para makabawi sa amin na mga magulang niya. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na bawiin dahil responsibilidad naming mga magulang niya ang ibigay ang pangangailangan niya. Pero palagi niya pa rin sinasabi na kasama kami ni Kiko sa lahat ng pangarap niya dahil pinakapangarap niya ang mapasaya kaming mga magulang niya, Papa Dudut. Kaya naman masasabi ko na wala na akong mahihiling pa noon sa buhay ko kung hindi ang mabuting kalusugan para sa asawa at anak ko at mas mahabang oras na makasama ko pa silang dalawa. Kaya lang ay may mga panalangin talaga tayo na hindi madalas na ibibigay sa atin sa kadahilanan na hindi natin maintindihan. Dahil dumating noon ang panahon na bigla na lamang kinuha sa amin ang nag-iisa at pinakamamahal naming anak na si Kaloy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal na talaga na gusto noon ni Kaloy na magkaroon at matuto siyang magbike. Karamihan sa mga pinsan at kaibigan niya ay palaging magkakasama sa hapon at gumagala sakay ang kani-kanilang mga bisikleta. Isang beses lang na hiniling yon ni Kaloy noon at ang sabi namin ay pag-iipunan namin ang
pagbili ng bike sa kanya. Dapat talaga ay birthday gift namin yon sa kanya. Pero hindi natuloy dahil nga na dengue siya at ilang araw na naospital. Pero ilang buwan lang ang nakalipas nang sa wakas ay mabilhan na siya ni Kiko ng bike. Tuwang-tuwa talaga si Kaloy at halos maiyak siya nang makita niya ang bagong bike niya. Ilang mahigpit na yakap at halik sa pisngi ang natanggap naming mag-asawa mula sa kanya, Papa Dudut. At paulit-ulit siyang nangako na lalo niya pang pagbubutihin ang pag-aaral niya. Lalo raw siyang magiging mabuting anak sa amin ng tatay niya. Sobrang espesyal ng bike na yon para kay Kaloy. Ang hindi namin alam, yun din pala ang magiging dahilan para maaga siyang kunin sa amin noon ng Diyos. Dahil ng araw na sumama si Kaloy sa mga pinsan niya para mamasyal sakay ng kanya-kanyang bisikleta, ay naaksidente ang anak ko. Nabundol siya ng isang malaking truck na naging dahilan para bawian siya ng buhay, Papa Dudut. Dalawa na lang pala tong bote ng alak na may laman. Di bale. Bibili na lang uli ako mamaya sa tindahan. Nandito ka lang pala, mahal. Tanghaling tapat pa lang pero mukhang nakailang bote ka na ng alak. May dala akong kanin at ulam dito. Kumain ka muna para naman magkaroon ng laman yung tiyan mo. May laman na yung tiyan ko. Di na ako kakain. Hindi pwede na puro alak lang ang laman ng tiyan mo. Ay, iinit ko lang tong munggo na nabili kong ulam at sabayan mo na akong kumain dahil may kanin na rin dito. Kung gusto mong kumain, kumain ka mag-isa mo. Huwag mo na akong kulitin. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Kiko. Hindi nga pwede na puro alak ang laman ng sikmura mo. Eh ano bang pakialam mo? Katawan ko to kaya gagawin ko kahit anong gusto ko! Kiko! Kung magkasakit man ako, hindi mo na ako kailangan alagaan! Hayaan mo na lang ako nakainin ang sakit ko! Hayaan mo nang lumala! Patapon na rin naman tong buhay ko eh! Huwag mong sabihin yan! Alam naman natin na yun ang totoo! Hindi, Kiko! Kahit kailan hindi naging patapon ang buhay mo! Patapon na yung buhay ko! Wala akong kwenta mula nung mawala yung anak natin! Mula nung mamatay siya ng dahil sa akin! Kiko, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan nasisihin ang sarili mo? Wala kang kasalanan kung bakit namatay si Kaloy. Dahil aksidente yun. Walang may gusto sa nangyari sa kanya. Pero kung di ko siya binilihan ng bike, hindi siya ma-aksidente. Sana hindi ko na lang siya pinayagan na magbike sa malayo kasama ng mga kaibigan niya. Dapat sinamahan ko na lang siya eh. Dapat di ko na lang siya pinayagan na sumama sa mga yun para hindi siya aksidente. Kiko, tama na. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Ayun na nga, Jovelyn! Hindi na natin maibabalik yung buhay ng anak ko nang dahil sa akin! Anak natin, Kiko. Huwag mo naman sanang kalimutan na hindi lang ikaw ang nawala ng anak dito. Nanay ako ni Kaloy. At hindi rin madali sa akin ang pagkawala niya. Pero alam mo kung ano yung mas masakit ngayon? Yung pakiramdam na parang hindi lang siya ang nawala sa buhay ko. Parang pati ang asawa ko nawala na sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Naiintindihan kita, Kiko. Mahirap pero pilit kitang iniintindi. Tanggapin mo na lang kasi na wala na ang anak natin at kahit kailan, hindi na siya babalik sa atin. At please lang,
Huwag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo dahil wala ka naman talagang kasalanan. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Naiintindihan mo, kasalanan ko! Kasalanan ko kung bakit namatay yung anak natin! At kahit ano sabihin mo, hindi mo maalis sa akin na sisihin yung sarili ko dahil ako naman talaga yung dahilan ng pagkamatay niya! Naging pabayaan ko, Ama! Nababayaan ko si Kaloy! Ako lang ang dapat sisihin sa pagkamatay niya! Wala nang iba! Wala akong kwentang padre di pamilya! Wala akong kwenta! Kahit sunugin pa ng paulit-ulit sa impyerno yung kaluluwa ko, hindi ko mababayaran yung pagkamatay ng anak ko! Papa Dudut, naalala ko pa noong araw na nawala sa amin si Kaloy. Medyo palalim na ang gabi noon at kakatapos ko lamang magluto ng ulam para sa hapunan namin. Nasa sala si Kiko at nanonood ng balita sa TV nang may kapitbahay kaming humahangos na pumunta sa bahay namin at sinasabi niya na naaksidente nga ang anak namin at kailangan namin puntahan kaagad. May mga sumunod pa siyang mga sinabi pero hindi ko na yon maalala pa. Kaagad na kaming pumunta ni Kiko sa lugar kung saan ay naaksidente si Kaloy. Papa Dudut, kahit nababalot ng malapot na dugo ang buong katawan ni Kaloy. Nang makita ko siya noong nakahandusay sa may gitna ng kalsada, nakilala ko kaagad ang anak ko. May barangay tanod na nasa tabi niya at sinabi na wala ng buhay ang anak ko. Kaagad kong nilapitan si Kaloy at niyakap kahit pinipigilan ako ng mga tao sa paligid ko. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya at pinakikiusapan na imulat niya ang kanyang mga mata. Nagmakaawa ako na gumising siya kahit alam kong imposible na ng mga oras na yon. Papa Dudut, malaki ang nagbago sa asawa kong si Kiko mula nang mamatay ang anak namin. Palagi niyang sinisisi ang sarili niya dahil sa kanya raw nagpaalam si Kaloy ng araw na yon na magbabay kasama ng mga kaibigan nito. Kung hindi niya raw pinayagan ang anak namin ay hindi ito maaaksidente. At kahit pa nga nakulong ang truck driver na naging dahilan ng pagkamatay ni Kaloy, tuluyan pa rin nilamon ng matinding galit at kalungkutan ang asawa ko na naging dahilan para iwan niya ako. Ilang beses akong nakiusap na huwag niya akong iwanan pero umalis din siya sa bahay namin. Araw-araw ako naghihintay sa pagbabalik niya pero mahigit 1 taon na ang lumipas. Walang Kiko ang bumalik sa bahay namin. At doon ko na nga nakilala si Joey, ang bagong lalaki na hindi ko inaasahang darating sa buhay ko, Papa Dudut. Sorry, medyo natagalan ako. Nalimutan ko kasi kung saan ko nilagay itong bulak. Ayos lang. Uupo na ako dito sa tabi mo para magamot ko na yung sugat sa braso mo, Joey. Sige. Medyo malaki pala ang sugat mo dito, no? Oo, yan ang pinakamalaki kasi halos gasgas na lang yung nasa may binti at kaliwang braso ko. Eto lang talaga yung napagasgas ng madiin sa semento nang itulak ako ng malakas nung lasing na nambastos sa'yo. Ay, mabuti na lang talaga at hindi mukha mo ang nasubsob sa semento kanina. Mabuti na lang talaga kung hindi, mababawasan pa tong kapugian ko. Aray! Naku, sorry. Napadiin yata masyado tong bulak ko na may alcohol dito sa sugat mo. Masakit ba? Hindi naman masyado pero medyo mabigat pala yung kamay mo, Jovelyn. Ngayon ko lang nalaman. Oo, lalo na kapag bigla na lang humahangin dito sa loob ng bahay. Bumibigat na lang bigla tong kamay ko. Uy, hindi ako mahangin ha. Nagbibiro lang naman ako sa sinabi ko na pogi ako.
Alam ko naman yon. Heto naman masyadong maramdamin. O ayan, tapos ko nang linisin yung sugat mo. Sana hindi masyadong mamagayan kahit medyo malaki talaga. Kung mamagaman yan, alam ko naman nagagaling din kaagad. Tsaka huwag kang mag-alala, malayo yan sa bituka. Kaya hindi ako mamamatay ng dahil sa sugat na yan. Baka nga mauna pang mamatay sa akin yung lasing na nakaaway ko kanina eh. Uy, grabe ka. Palagi kasing may kaaway yun, di ba? Oo, madalas ko nababalitaan na may kaaway talaga yung dito sa lugar natin. Kita mo na? Kaya mauuna pang mamatay sa akin yun. Lalo na kapag nakahanap siya ng katapat niya. Pero salamat sa paggamot mo dito sa sugat ko, Jovelyn ha. Ano ka ba? Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi pinagtanggol mo ko dun sa lasing kanina. Kaya salamat Joey ha. Kahit naman siguro sino, gagawin yung ginawa ko kanina. Hindi nila hahayaan na hawakan ka sa braso mo ng isang lasing na hindi mo naman talaga kilala. Bakit kasi inaabot ka ng gabi sa daan? May pinuntahan lang ako na dati kong kaklase. Napasarap ang kwentuhan namin. Kaya hindi ko na malaya ng oras. Kaya ayun, inabot na ako ng gabi. Lalaki ba yung tinutukoy mo na dati mong kaklase? Babae yun na kumari ko dahil inaanak ko ang panganay niyang anak. Bakit mo naman naitanong kung lalaki ba ang pinuntahan ko kanina? Wala lang, na-curious lang ako. Kasi di ba, medyo matagal na rin kayong hiwalay ng asawa mo. Paano mo nalaman? Sorry naikwento lang nung isang kapitbahay nyo na madalas magpagawa sa talyer namin ng sasakyan niya. Ayos lang. Pero parang gano'n na nga kasi mahigit 1 taon na rin mula nang umalis siya dito sa bahay namin. Hindi na kayo nag-uusap ulit mula nung umalis siya? Hindi na. Sinubukan ko siyang hanapin pero ang sabi ng kapatid niya, hayaan ko na lang daw munang lumayo sa akin si Kiko. Kasi tuwing makikita raw ako ni Kiko, wala siyang ibang naaalala kundi yung pagkamatay ng anak namin. Ay, grabe nga eh. Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin bilang mag-asawa noon, hindi ko maisip kung bakit yun ang naaalala niya sa akin. Wala na ba talaga akong magandang alaala na naibigay sa kanya? Hindi niya ba kayang balikan yung masasayang araw ng pagsasama namin? Hindi lang naman siyang nasaktan mula nang mawala ang anak namin. Ako rin. Dahil pareho kaming nawala ng anak. Sorry, hindi na ako dapat nagtanong pa ng tungkol sa kanya. Ayos lang. Tinanggap ko na rin naman na umalis na talaga siya sa buhay ko. Alam mo, mabuti pa Joey, dito ka na maghapunan. Nako, hindi na. Maaabala pa kita. Hindi ka abala sa akin. Pasasalamat ko na rin to para sa pagtulong mo sa akin kanina. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ako magluto kaya dito ka na lang muna sa sala. Papadudot, mula nang magbago ang asawa kong si Kiko at nilamon siya ng matinding kalungkutan. Ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na may asawa din siya na nawala ng anak. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko at pag-aalaga pero parang kulang pa rin dahil iniwan pa rin niya ako. Nung una ay hinahanap ko pa siya sa mga kamag-anak niya na kilala ko pero walang makapagturo kung nasaan siya. Nakausap ko ang kapatid niya at sinabi nito na ayaw raw akong makita ni Kiko. Hanggang sa makatanggap ako ng text mula sa kanya at sinabi niya na huwag ko na siyang hanapin pa. Huwag ko na raw sayangin ang oras ko sa isang walang kwentang asawa na kagaya niya. Sinubukan ko pa siyang tawagan pero hindi ko na rin talaga siya na-contact pa. 1 taon nga po ang lumipas at nakilala ko si Joey na nagtatrabaho sa talyer na malapit sa palengke. Naging suki ko siya sa mga paninda kong gulay at madalas na may maikli kaming kwentuhan kapag nandun siya sa may tindahan ko. At nang minsang makita niya ako na sinigawan ng isang lalaki na nadaanan ko sa may lugar namin at hinawakan ng braso ko, ay hindi niya napigilan ang sarili niya na makipagtalo dito hanggang sa magkasakitan nga sila. Naawat lang sila nang may dumating na barangay tanod sa lugar na yon at dahil may pasa sa mukha at mga sugat si Joey noon, ay niyaya ko na siya sa bahay ko para gamutin ang mga sugat niya.
Ang araw na yon ang naging daan para lalo kaming mapalapit sa isa't isa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng panahon ay mas naging malapit pa kami ni Joey sa isa't isa. Madalas niya akong pinupuntahan sa palengke hindi para bumili ng tinda na gulay kung hindi para magdala ng pagkain para sa akin. Nakakatuwa kasi masaya siyang kausap at kasama dahil mahilig siyang magbitaw ng mga jokes. Jokes na kadalasan ay corny pero natatawa pa rin ako. At sa tuwing kasama ko si Joey ay gumagaan ang pakiramdam ko. Nawawala ang lungkot na dala ng pagkawala ng anak ko at pag-iwan sa akin ng asawa ko. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay naging boyfriend ko na rin si Joey. Nung una ay ayoko talaga na ipalam yon sa kahit na sino kasi nga ay kasal pa rin ako kay Kiko. Ayos lang naman kay Joey at sinabi niyang naiintindihan niya ako. Irerespeto niya raw ang gusto kong mangyari sa relasyon naming dalawa. Sobrang bait talaga ni Joey at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang pagbigyan ng mga kahilingan ko. Kahit na alam ko na minsan ay nahihirapan at nasasaktan siya. Dahil tinatago ko ang relasyon namin ay ayos lang sa kanya. Hanggang sa pumayag na rin ako noon na magsama na kami sa iisang bahay. Doon na siya tumira sa bahay ko at trinato naming asawa na ang isa't isa, Papa Dudut. Jovelyn, medyo gagabihin pala ako ng uwi mamaya. May lakad ka ba pagkatapos ng trabaho mo? May kliyente kasi ako na tumawag kahapon. Pupunta raw siya sa talyer mamaya kasi may gusto siyang ipatingin sa sasakyan niya. Kaya lang gabi na siya makakapunta. Bakit hindi na lang niya ipagpabukas? Nung isang linggo pa raw talaga niya gustong ipatingin sa akin yung sasakyan niya. Kasi iba raw talaga ang tunog sa tuwing bubuhayan niya yung makina. Wala lang talaga siyang oras kaya hindi niya maidaan sa talyer. Sakto, bukas ang off niya sa trabaho kaya pwede niyang iwan ang sasakyan niya sa talyer mamaya. Huwag ka mag-alala, bukas ko pa naman aayusin yon kung may kailangan man akong ayusin doon. Hihintayin ko lang talaga siya na makarating sa talyer para maiwan niya doon ang sasakyan. Okay, sige. Oh, bakit parang bigla namang nalungkot ang asawa ko? Hindi ah. Hindi raw, pero mahaba yung uso mo. Sabihin mo na kung ano man yung gusto mong sabihin, Jovelyn. Bala ko kasi sanang magluto ng paborito mong nilagang baka mamaya. Pero sige, sa ibang araw ko na lang siguro gawin yon. Pwede mo pa rin namang iluto yun mamaya. Wag na, sa ibang araw na nga lang. Jovelyn, ang sabi ko, gagabihin lang ako. Pero dito pa rin naman ako maghahapunan. Kaya iluto mo na yung paborito kong ulam na nilagang baka. Kakainin ko yun kahit malamig at namumuo ng mantika sa sabaw. Sira. Siyempre iinitin ko naman yun bago ko ihain dito sa lamesa para kainin mo. Pero sige, yun na lang ang iluluto ko mamaya. At hihintayin na lang din kita na makauwi para sabay na tayo makapaghapunan. Sigurado ka? Oo naman. Baka malipasan ka ng gutom kapag hinintay mo pang pag-uwi ko. Hindi naman ako mabilis magutom sa gabi, kaya hihintayin na lang kitang makauwi. Mas nabubusog din ako kapag sabay tayong kumakain. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Kailangan ko na rin palang umalis kasi ako magbubukas ng talyer ngayon. Ito pala yung bag mo, Joey. Nasa loob na rin yan yung hinanda kong pagkain para sa tanghalian mo. The best ka talaga, asawa ko. Salamat. Sige alis na ako. Mag-iingat ka ha. Maglalaba muna ako siguro bago mamalengke kasi medyo maaga pa naman. Unahin ko na lang din munang ligpitin itong mga pinagkainan namin ni Joey. Mukhang may nakalimutan na naman ang asawa ko. Kapag buksan na nga siya ng pinto, kasi baka nalock niya yon bago siya lumabas kanina. Ano na namang nakalimutan mo at… Kiko? Jovelyn, kumusta ka na?
Anong masamang hangin ang biglang nagpadala sa'yo papunta rito sa bahay ko? Gusto sana kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Jovelyn, sorry. Alam ko na malaki yung naging kasalanan ko sa'yo. At hindi yun mababawi ng isang sorry mo lang. Nagkamali ako nung iwan kita noon, pero pinagsisisihan ko na lahat ngayon yun. At ngayon pa? Ngayon mo pa talaga naisip yan? Pagkatapos ng mahigit 2 taon mula nang iwan mo ko? Kaya nga ako bumalik dito eh. Kasi gusto kong makabawi sa'yo. Wala nang dahilan para gawin mo yan, Kiko. At wala na ring dahilan para mag-usap pa tayo kaya umalis ka na. Jovelyn, pakiusap naman. Pakinggan mo muna yung mga sasabihin. Umalis ka na, Kiko! Ayoko nang makita ka pa ulit. At mas lalong ayoko nang makausap ka. Kaya huwag ka nang babalik pa dito sa pamamahay ko. Papa Dudut, hindi naging madali ang umpisa ng relasyon namin ni Joey dahil uso sa lugar namin ng mga tsismosang walang ibang magawa kung hindi ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Kaya nga noong bago pa lamang ang relasyon namin ay madalas kong marinig na usap-usapan sa palengke ang pangalan ko. Isa raw akong babaeng may kalaguyo at si Joey yon dahil kasal pa raw kami ni Kiko. Alam ko naman na may asawa pa rin ako pero sa papel na lamang yon dahil mahigit 1 taon na kaming hindi nag-uusap at nagkikita ni Kiko. Para sa akin, Papa Dudut, ay sapat ng panahon yon para magsimula akong umusad para sa sarili ko. At nang mga oras na yon ay sigurado na rin ako na si Joey na ang bagong mahal ko. Pero aaminin ko na mula nang muli kaming magkita ni Kiko ay nagsimula akong maguluhan. Noon lang kasi kami ulit nagkita at may bahagi ng sarili ko ang namis talaga ang dati kong asawa. Mas lalo akong naguluhan nang sabihin niya na gusto niyang makipagbalikan sa akin. Sa totoo lang ay matagal kong ipinagdasal na sana mangyari yon na muli siyang bumalik at makipag-ayos sa akin. Matagal kong hinihiling na sana'y maging maayos ulit ang relasyon namin bilang mag-asawa. Pero noon yon, nung hindi ko pa nakilala si Joey. Pero may gusto akong siguraduhin sa sarili ko kaya pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita at nakipag-usap din ako sa dati kong asawa, Papa Dudut. Grabe, ang traffic pa uwi dito sa bahay. Halos kalahating oras din ang binahe ko. Ano yung naaamoy ko? Ang bango ah. Mukhang masarap ang niluto ng asawa ko ah. Jovelyn, nakauwi ka na pala. Sakto kasi naghahain na rin ako dito sa lamesa para sa hapunan natin. Dapat nga medyo kanina pa ako. Na-traffic lang ako sa bayan kasi may prosesyon ngayon doon. Ay oo, fiesta kasi ngayon doon. Kaya marami rin talagang tao. Nawala nga yan sa isip ko. Kung alam ko lang, hindi na sana ako umalis ng bahay. Ayos lang yan. Ang mahalaga, nakauwi ka ng safe dito sa bahay. Upo ka na para makakain na tayo. Kukunin ko lang yung niluto ko na kaldereta. Kaya naman pala sa sala pa lang, nakakaramdam na ako ng gutom kasi paboritong ulam ko pala yung niluto mo. Naisip ko kasi na ang tagal na rin nating hindi nakakapag-ulam ng kaldereta. Kaya ito ang niluto ko nang makauwi ako kanina. Ilalagay ko na tong ulam dito sa lamesa para makakain na tayo. Sige Joey. Ipaglalagay na kita ng kanin at ulam sa plato. Ayan. Tikman mo na ang niluto ko. Sige, eto na. Sobrang excited ah. Masarap ah. Malambot yung karne. At sakto lang din ang timpla ng sarsa mo dito sa kaldereta. Mukhang masisira na naman ang diet ko nito. Ayos lang yan. Eto, lalagyan pa kita ng kanin at ulam. Eto na rin ang baso ng juice na tinimpla ko kanina. Grabe na ang pag-aasikaso na ginagawa mo sa akin ngayon, Joey. Ganun talaga. Kasi minsan ko lang magawa to sa'yo, Jovelyn. Ang makabawi sa mga pag-aasikaso mo sa akin. Ako yung mas madalas sa bahay, kaya dapat lang na ako ang mas mag-asikaso sa'yo.
Hindi dapat ganon, Jovelyn. Dapat palaging pantay ang ginagawa natin dito sa bahay. Hindi man tayo kasal, dapat pagsilbihan pa rin kita bilang asawa ko. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman. Gusto ko lang talaga makabawi sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, wala kang naging pagkukulang sa akin, kaya hindi mo kailangan na bumawi. Pero Joey, ang totoo, ako yung may gustong sabihin sa'yo. Pwede naman siguro mamaya yan. Pagkatapos natin maghapunan. Kumain na lang muna tayo kasi lalamig na tong niluto ko. Ayoko rin kasing patagalin pa to, Joey. Wala naman akong ginawang kasalanan pero medyo nagigilty lang talaga ako. Alam mo naman pala na wala kang ginawang kasalanan. Kaya siguro hindi na natin kailangan pang pag-usapan kung ano man yan, Jovelyn. Mabuti pa na kumain na tayo para… Nakipagkita ko kay Kiko kanina. Alam ko. Alam mo? Oo, Jovelyn. Hindi ko sinasadya na mabasa yung text niya sa cellphone mo kahapon habang naglalaba ka. Kaya alam kong totoong dahilan ng pag-alis mo kanina. Kahit sinabi mo na may pupuntahan kang pinsan mo sa bayan. Alam ko na si Kiko ang pupuntahan at kikitain mo. Jovelyn, makikipagbalikan ka na ba sa kanya? Tatapusin mo na ba ang lahat sa atin? Bibitawan mo na ba ang relasyon nating dalawa? Ano ba yung mga tanong mo na yan? Siyempre hindi, Joey. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin? Hindi ko tatapusin ang relasyon natin. Kasi ikaw na ang mahal ko. Kaya lang naman ako nakipagkita kay Kiko. Dahil gusto ko lang masigurado na wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. At tama ako. Ikaw na talaga ang mahal ko. Kasi ikaw yung nandyan noong mga oras na kailangan ko ng taong masasandalan. Ikaw yung nagmahal sa akin nung panahon na kailangan ko ng pagmamahal. Ikaw, Joey. Kaya hindi na magbabago ang desisyon ko na ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Papa Dudut, wala na talaga akong plano na makipagkita dapat kay Kiko noon. Ang sabi ko sa sarili ko ay wala nang dahilan pa para makipagkita ulit ako sa kanya. Kaya nga hindi ko nireplyan ang mga message niya sa akin kasi ayoko na ring magulo pa ang relasyon namin ni Joey. Pero may gusto lang din talaga akong patunayan noon sa sarili ko kaya pagkatapos ng ilang araw na pangungulit niya sa akin sa text ay pumayag na rin ako na makipagkita sa kanya sa isang restaurant. Doon kami mas nakapag-usap ni Kiko, Papa Dudut. Tungkol sa mga nangyari sa kanya noong mga panahon na hindi kami magkasama. Sinabi niya na malaki ang naging pagsisisi niya sa lahat ng hindi magandang pakikitungo niya sa akin. Pero mas nagsisisi raw siya noong iwanan niya ako ng panahon na kailangan namin ang isa't isa. Hinanap lang daw niya ang sarili niya at inamin niya na nagkaroon siya ng ibang babae. Pero sa huli, na-realize niya na ako pa rin ang mahal niya. Kaya siya bumalik dahil gusto na niyang ayusin ang relasyon naming dalawa. Alam niya ang tungkol kay Joey at umaasa siya noon na siya ang pipiliin ko. Tahimik lang akong nakinig sa mga sinabi niya habang patuloy kong pinapakiramdaman ang sarili ko. At nang hawakan niya ang kamay ko kasunod ng muling paghingi ng tawad sa akin, ngumiti ako sa kanya kasunod ng pagbawi ng kamay ko. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay malinaw na sa akin ang lahat. Malinaw na kung ano ang nararamdaman ko. Wala nang kami na dapat balikan o ayusin. At yung sinabi ko kay Kiko, hiniling ko na palayain na niya ako dahil may ibang minamahal na ang puso ko. Papa Dudut, sinabi ko ang lahat ng yon kay Joey na ang gabing aminin ko sa kanya na muli kaming nagkita ni Kiko. Nagulat pa ako na alam na pala niya ang tungkol doon at naghihintay na lang din siya na makipaghiwalay ako sa kanya. Akala niya tatapusin ko na ang lahat sa aming dalawa, kaya pala naging mas sweet siya sa akin noon dahil natatakot siya na iwanan ko siya.
Natatakot siya na hindi ko siya piliin. Pero paano ko hindi pipiliin ang lalaking naging sandalan ko ng mga panahon na naghahanap ako ng pagmamahal? Paano ko hindi pipiliin ang lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ako? Kaya naman sa huli, wala akong ibang gustong makasama kung hindi si Joey lamang, Papa Dudut. Ngayon ay may isa na kaming anak ni Joey at masaya ang aming pagsasama, Papa Dudut. Nasa proseso na rin po ng tuluyang pagsasawalang bisa ang kasal namin ni Kiko. Masaya ako sa piling ng partner ko, Papa Dudut, na si Joey. At maging syempre sa anak ko, at wala na akong ibang mahihiling pa. Sa mga kagaya ko na minsang nasaktan ng sobra ng taong minamahal nila, naniniwala ako na darating ang araw na matatagpuan nyo ang tao na magpaparamdam sa inyo ng tunay na pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Sa lahat din ng ating mga kabarangay, ang inyong kapuso at kabarangay, Jovelyn. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.